Magandang araw! Ngayon, narito muli tayo sa another episode na Kaalaman para sa lahat! Ako si Ate Sheila. At ako naman si Ate Ray. At sa video na ito ay tatalakayin natin ang kasalukuyang kalagayan ng panitikan sa makabagong panahon. At kung paano ito tumutugon sa mga isyung pangkasarian. Binibigyang pansin natin ang isang akdang pampanitikan na nagsisilbing boses ng laban para sa gender equality. Buksan namin yung mga isipan, imahinasyon ay lawakan. Tayo ay tutungo sa mundong makulay. Halina at sumama sa kwento, matutunghayan. Panitikan, mahalin natin. Kwento mo, kwento niya, kwento natin. Ating isang puso, mga araw na natamo. Sa aralin natin tayo ay magsasaya. Sa aralin natin tayo ay magsasaya. Sa makabagong panahon, mabilis ang takbo ng teknolohiya at impormasyon. Kasama na rito ang panitikan. Hindi na ito limitado sa mga aklat at silid-aralan. Ngayon, makikita na natin ang panitikan sa anyo ng vlog, spoken poetry sa YouTube, at sa mga tula sa social media. Sa ganitong paraan, mas naaabot ng panitikan ang mas maraming tao. Narito si Ana upang bigyan tayo ng kasalukuyang datos patungkol sa gender equality. Ana, pasok! Maraming salamat, Ate Sheila. Ngayon, mahalaga ang panitikan sa pagtatalakay ng mga sensitibo at madalas ay pinipigilang issue, gaya ng isyung pangkasarian. Sa kabila ng mga pagsulong, patuloy pa rin ang diskriminasyon. Ayon sa 2023 Gender Equality Index ng World Economic Forum, pang-16 lamang ang Pilipinas sa 146 na bansa pagdating sa gender equality. Bagamat, mas mataas tayo kumpara sa ibang bansa sa Asia. May malalaking puwang pa rin pagdating sa proteksyon sa LGBTQA+ at kababaihan. Maraming salamat sa impormasyon na ito, Ana, upang bigyan naman tayo ng isang halimbawa na akdang pampanitikan na patungkol sa gender issue. Pakinggan natin ngayon si Ate Ray. Ate Ray! Ang isang akdang pampanitikan na tumatalakay sa gender issue ay ang spoken word poem na Ang Huling Tula na Isusulat Ko Para Sa Iyo ni Juan Miguel Severo. Bagamat ito'y tila tula ng pag-ibig, ito rin ay personal na pahayag ng isang lalaking umiibig sa kapwa lalaki. Sa pamamagitan ng tula na ipapakita ang pagdurusa ng mga taong hindi tanggap ng lipunan sa kanilang pagkatao. Ang tula ay naging viral online, isang patunay na kaya ng panitikan na tumagos sa damdamin ng masa at maipahayag ang mga emosyon na kadalasan ay itinatago dahil sa takot sa diskriminasyon. Upang bigyan tayo ng datos ukol sa issue na ito, narito si Ate Shanti. Ate Shanti, pasok! Maraming salamat, Ate Ray. Sa isang survey ng Rainbow Rights Philippines noong 2022, 4 sa bawat 10 LGBTQ+ Filipinos ang nakaranas ng diskriminasyon sa trabaho at marami na ang hindi makapag-come out sa kanilang pamilya. Kaya, napahalaga ng mga akdang tulad nito sapagkat nagbibigay sila ng lakas, representasyon at espasyo sa mga boses na kadalasang pinapatahimik. Sa kabuuan, nananatiling mahalaga ang panitikan sa makabagong panahon. Sa kabila ng teknolohiya at modernong anyo, hindi nawawala ang kakayahan nitong magsalamin ng lipunan at magmulat ng isipan. Sa usaping pangkasarian, ang panitikan ay nagsilbing sandata ng mga inaapi. Isang paalala na ang bawat boses, anuman ang kasarian, ay may karapatang marinig. Muli, ako si Ate Ray. At ako naman si Ate Sheila at naniniwala kaming Habang may panitikan, may boses ang bawat isa. Muli, ito ang Kaalaman para sa Lahat.